Pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Ayan mga kaibigan, pumunta sa Court of Appeals ang mga abogado ng SMNI para idemanda ang NTC sa ginawa nilang pagsuspendi sa mga radio networks ng SMNI sa laban kasama ang bayan at sagikan sa masa ni Pangulong Digong at itinaon pa nila ng Kapaskuhan. Masugid po tayong nakaantabay sa mga balibalita dahil napakahalaga ng freedom of the press na kanilang ipinaglalaban. So, panoorin natin. Nag-file po tayo ng injunction dito po sa Court of Appeals on the ground na violation ng due process. Second, parang nakinig sila, parang na-influensyahan sila ng House of Representatives kasi gumagawa sila ng decision ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Gusto ko lang linawin pala na hindi ako kumakampi kay Pastor Kibuloy dahil sa simbahan niya. Tayo ay nakasubaybay sa isyu ng SMNI at Kongreso dahil para sa tama at ipaglaban ang tama. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Apparently, yung tatlo doon, hindi na alam yung ginagawa nila. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Okay? Ginawa nila, sinara nila kami, sinupil nila ang aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari maski kanino man dito ngayon sa press conference na ito. Hindi lang former congressman ha, ako po isang practitioner sa NTC mula 1991 pa. Hindi po valid. Ang ginawa sa House ay isang investigation in aid of legislation, inquiry in aid of legislation. Ang NTC po ay may quasi-judicial powers. Iba po yun. Quasi-judicial powers, iba po yun. Ang ginawa ng NTC, inadapya yung ginawa ng House. In short, nag-surrender ang NTC ng kanyang kapangyarihan dito po sa Kamara. Kasi ang order para isuspend ang SMNI galing po sa NTC. Sila po ay may quasi-judicial powers para silang judges. Yung judges na ito, sinurrender ang kanilang kapangyarihan. That is why nandito kami ngayon. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yun. Inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila. Ginib up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yun. Maling-mali. Nawalan sila ng independence. Yung kaso ng NTC, pending pa yon. So iba yung kaso ng SMNI doon sa NTC kasi we were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito, inaabuso po nila yung kapangyarihan nila. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is only in aid of legislation, paggawa ng batas. But hindi ibig sabihin na yung ginagawa ng mga congressman natin, they are not exercising quasi-judicial function. That power is vested sa NTC. Pag inadapt nila yung tinatawag na recommendation ng House of Representatives without prior hearing, without investigation, or we were not given opportunity to explain our side, that is in violation ng quasi-judicial function, separation of power, and most especially yung tinatawag na due process clause ng ating saligang batas, and ang pinaka-importante, yung freedom of press and freedom of expression. That is one of the highest constitutional right dito sa ating bansa bilang isang
democratic and republican government. Pag quasi-judicial bodies, like for example NTC, ang may authority or may jurisdiction is the Court of Appeals. Kasi may bagong rules tayo ngayon, yung tinatawag na revised rules of court, nakalagay doon na only pag may kaso na i-file under a quasi-judicial bodies, ang may jurisdiction with respect to certiorari prohibition is the Court of Appeals. Alam niyo po, 2 programa lang sa SMNI ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network ay pinarusahan? Di ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo isabihin na buong network ay may kasalanan. Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang pruebas. Pakinggan mo muna kami. Dito sa NTC, sinabihan na kami na maglabas, no? Show cause. Bakit hindi kami sisara? No? Permanently. Kasi sinara na kami temporarily. Bakit kami pinwersa ng NTC na magpresentar ng ebidensya laban sa amin? Alam nyo ba, NTC, quasi-judicial powers, alam nyo ba nagreklamo, NTC rin? So ang NTC ngayon, judge, jury, and executioner. Bakit ko sinabi na executioner? Kasi kung ano man ang findings dyan na kailangan i-execute, sila rin mag-execute. Ano ba yun? West de Cuchillo? Aba, lutong Macau ito. Ayan mga kaibigan, kung nagustuhan niyo po ang aking content, mag-subscribe lamang sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Ayan. Please subscribe. Ching! Maraming salamat at God bless everyone.